Ano ng Diyos Lion ay Kiwa Wayui. Mag-ingat sa panonood. Ang mga gangster ay nagdadala ng kabaong sa alas 3 ng madaling araw upang ilibing ang bangkay. Subalit biglang nabuhay ang lalaki sa loob ng kabaong. Siya ay desperadong sumisigaw sa kabaong. Akala ng mga tao sa labas ay nakakita ng multo. Saklolo, hindi kaya ito isang pagpapanggap ng patay? Lahat kayo, tumahimik. Kahit buhay pa siya ngayon, kailangan ko pa rin siyang ilibing. Sa sandaling iyon, isang babae sa puting damit ang bumaba mula sa langit. Tatlong gangster ay parang nakakita ng multo. Sila ay takot na tumakbo palayo. Ang leader ay biglang nagtaka at pumihit. Matapos makita ang hitsura ng babae multo, sila ay biglang natakot at nangawit. Samantalang ang lalaki sa loob ng kabaong ay patuloy na humihingi ng tulong. Nakita ng babae na sila ay itinadhana, kaya't dinala niya siya sa langit upang magpakabanal. Kaya umalis si Shen. Sa loob lamang ng 3 taon, ang lalaki ay naging mahusay na sa kanyang mga kapangyarihan. Kaya't pinayagan siya ng kanyang guro na maglakbay at mag-ensayo bago bumaba ng bundok. Bago siya umalis, ibinigay sa kanya ang plaka ng templo ng Diyos na Hari. Mula ngayon siya ang Panginoon ng templo ng Diyos King. Ang unang bagay na ginawa ng lalaki pagbaba ng bundok ay hanapin ang kanyang asawa. Ngunit ang asawa ay nakakita sa kanya na para bang nakakita ng multo. Dahil 3 taon na ang nakalilipas, siya ang pumatay sa lalaki. Pinasok ang ari-arian ng lalaki. Ngayon, ang ari-arian ay nasa kanyang kamay. Kaya ang lalaki ay maaari nang umalis. Hindi maunawaan ng lalaki kung bakit ganoon ang asawa. Sa oras na yon, dumating ang mayaman na si Fang Xiao. Ngayon, ang asawa ay ang fiance ni Fang Xiao. Sinabi ni Fang Xiao na ang pagbabalik niya ay para lamang sa pera. Pagkatapos ay agad siyang sumulat ng 1,000,000 tseke. Ipinasok ito sa bulsa ng lalaki. Sinabi na lumayo na siya sa hinaharap. Ngunit hindi nila alam na ang pera ngayon ay walang halaga para sa lalaki. Agad niyang sinira ang tseke. Sa wakas, lubos niyang nakita ang tunay na pagkatao ng asawa. Subalit bago pa man makalabas ng gusali, maraming magagandang babae na may habang 1 metro at 8 sentimetro ang binti ang dumating upang siya ay salubungin. Batiin ang maharlikas. Batiin ang Panginoon ng templo. Batiin ang Panginoon ng templo. Sila ay lahat mga taga Shenwang Palace. Samantalang ang lalaki ay ang Panginoon ng Shenwang Palace. Sa oras na yon, sinabi ng kanyang tauhan sa kanya. Inimbita ni Fang Xiao ang Panginoon na dumalo sa kasal. Nang marinig ng lalaki, hindi ba ito ang kasal ng kanyang asawa at ni Fang Xiao? Agad siyang nagpasya na puntahan at hamunin sila. Isang pagkakataon upang pagbayaran ang utang ng kanyang asawa 3 taon na ang nakalilipas. Hindi nagtagal, naglalakad na ang binata sa kalsada. Isang grupo ng mga gangster na may hawak na mga batuta ang lumapit upang manggulo. Agad na sumugod ang mga gangster upang suntukin siya. Mga walang kwentang tao. Hindi nagtagal, lahat ng mga gangster ay napabagsak niya. Ngunit ang leader ay naglabas pa ng masasakit na salita. Sinabi niya na kanyang nilabag ang isang importanteng tao. Ngayon, kailangan niyang sirain ang kanyang sariling mga binti. Ito na ang katapusan ng usapan. Ngunit itinaas ng lalaki ang kanyang binti. Sinabi niya na kung may kakayahan siya, subukan niya. Nakita ng leader na hindi niya tinanggap ang alok, kaya't pinarusahan siya. Lumapit upang suntukin ang binata. Ngunit diretsong hinuli siya ng binata. Sino ang nagpadala sa inyo? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang munting Panginoon ng Songzhou. Bata, nakasakit ka ng malaking tao. Hindi ka na maaaring manatili sa Songzhou. Siya ba ang malaking tao? Limitado ang pasensya ko. Ako ang maliit na hari ng Songzhou. Si Fang Yuming ng pamilya Fang. Siya ang humiling sa amin na alagaan ka. Si Fang Xiao na naman ang nagpunta upang makipag-away. Mukhang oras na para turuan si Fang Xiao ng leksyon. Agad nagumpisa ang kasal ni Fang Xiao at ng kanyang asawa. Itinaas ni Mr. Fang ang mikropono at sinabi ngayon, ang Panginoon ng Divine King Palace ay darating upang magbigay-pugay. Lahat ng bisita ay nabigla. Dahil ang Panginoon ay isang super powerful na hindi kayang bayaran kahit gaano kalaki ang pera. Mukhang magiging matagumpay ang pamilya Fang sa hinaharap. Pati ang 3 pinakamataas na pamilya ay dumating upang magbigay-pugay. Dahil ang 3 pamilya ay lahat gustong makipag-ugnayan sa Panginoon. Ngunit ang mga lalaki ay nakaupo sa kotse at ayaw umakyat. Dahil ang hari ay laging huli sa pagdating. Habang ang kasal ay naghihintay na sa Panginoon ng kalahating araw. Lumampas na ang tamang oras pero hindi pa rin dumadating. Si Fang Xiao ay naghihintay para sa Panginoon ng templo, ngunit hindi pa rin nagbubukas ng hapag. Iniisip ng mga bisita na si Fang Xiao ay nagsisinungaling. Malamang hindi na darating ang Panginoon ng templo. Ngayong pagkakataon, malaking kahihiyan ang dinanas ni Fang Xiao. Kaya't sila ay lumapit upang tanungin si Fang Xiao. Fang Xiao, anong oras na? Gaganapin pa ba ang kasal mo? Niloloko mo ba kami? Kung ayaw mong maghintay, umalis ka na dito. Kung hindi natin maipaparating ang Panginoon ng templo, huwag nang magpakunwari. Sino ang ikakasal? Hindi pa ito nagsisimula sa puntong ito. Kapag lalo pang nagtagal, aabot na sa puntong libingan. Sa tingin ko, ikaw ay talagang nagsisinungaling. Ang mga tao ng templo ng Hari ng Diyos, talagang hindi darating. Iyon nga, kailangan mong gawin, Fang Xiao. Bigyan mo kami ng paliwanag. Kailan ba talaga? Sapat na? Anong ingay yan?
Anong ingay yan? Kanino galing yun kanina? Kung ngayong gabi, makita man lang ang tunay na anyo ng Panginoon ng templo, kahit pa maghintay ng isang gabi, kasama rin sa karangalan. Sinasabi ko sa'yo, ang sinabi ko, ngayong araw, darating ang Panginoon ng templo. Siya ay tiyak na magpapakita. Huwag mo nang sabihin na kalahating araw na. Kahit pa maghintay ng kalahating taon. Handa rin akong maghintay. Sino man ang hindi gustong maghintay, agad kang umalis. Sa susunod, hindi na namin siya papansinin. Hindi namin siya papansinin. Malapit na ang oras. Tawagan sila. Sabihan mo akong pumunta mamaya. Oh, pamilya ng loob. Malapit nang magsimula ang magandang eksena. Ginoo. Ipahayag sa Panginoong templo ng Diyos. Hintayin ang Panginoong mayari na darating mamaya. Dumating na ang Panginoong templo. Bumaba. Dumating na. Wakas dumating na. Talagang darating siya. Kami kanina lang. Nagmadali lang kami. Mayaman ka. Huwag kang makialam sa amin. Oh. Sige na. Lahat. Pagdating ng Panginoong templo mamaya, huwag ninyong gagambalain. Huwag ninyong guluhin. Kung hindi, kami sa aming pamilya. Hindi kami magpapatawad. Dumating ang templo ng Diyos. Malugod na pagtanggap sa Panginoong templo. Malugod na pagtanggap sa aking ama na dumating. Paano na din ikaw? Sino siya? Hindi ko alam. Mukhang hindi Panginoon. Marahil hindi Panginoon. Hindi ba sinabi ni Coco, dumating na ba ang Panginoong templo? Bumitaw. Yulin, anong balak mo? Ako'y narito ngayon. Una, ito ay para makabawi sa dati kong asawa. Hindi. Ito naman ang pangalawa, kapag mayroon ng sulat na ito, mga bagay sa nakaraan. Ang resibong ito, masyado mo akong binigo. Ako'y ikakasal ngayon. Nagbigay ka pa ng orasan. Sobra lang. Napaka-selfish mo naman. Napaka-selfish mo naman. Itong orasan, hindi para sa'yo. Ito ang totoo. Regalo sa ikalawang kasal. Ang resibong ito, ibinigay ko ito kay Amarlo. Regalo sa ikalawang kasal. Sa huli, ang nakaraang kasal, ay napakabilis natapos. Mayroon ng resibo. Makakapag-asawa ng mapayapa si Luo. Oo nga, kaya't pumunta ka rito upang insultuhin ako habang ikakasal. Palagay mo kaya? Ito ay makakabago ng anuman. Sasabihin ko sa'yo, hindi. Ang ganitong paraan mo lamang, magpapadama sa lahat na wala kang kwenta, at magdudulot ng sama ng loob sa akin. Galing ako sa'yo. Hindi mo ito deserve. Hindi mo ba ako inimbitahan dito? Anong sinasabi mo? Ang pwesto na yon, hindi ba para sa akin lang? Itinatag. Natatakot ako na wala sa sarili ang lokong ito. Talaga ba? Siya ang punong palasyo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Sabi ng bride kanina, yan ang kanyang dating asawa. Manugang. Sa kasal ni Emor Fang. Anong klaseng bagay yan? Huwag mo pa sabihin sa akin. Matagal nang naghihintay, dumating pa ang clown. Hindi ganoon kasaya. Huwag ka nang magsalita. Pinakiusapan ng espesyal. Magbigay ka ng palabas para sa atin. Ikaw, walang kwentang manugang. Anong klaseng bagay yan? Ikaw lang. Karapat-dapat bang iwanan ko sa iyo ang upuan? Bakit hindi ka magmadali? Iayos mo ang mga gamit mo. Linisin mo. Umayos ka. Habang ang araw ng kasal ko ngayon, masaya ang pakiramdam. Kung hindi, siguradong magpapakita ako ng dugo. Pero hindi ko naman sinasabi. Hindi dadating ang tatay mo ngayon. Pinili mong iwanan ang pwesto na ito para sa punong palasyo ng Jostin. Walang kwentang salita. Yan ay ang pinuno ng palasyo. Anong koneksyon mo dyan? But ako ang Jostin punong palasyo. Hindi. Anong sinasabi mo? Sa harap. Mukhang ikaw eh. Kumain ka na ba ng puso ng oso at tapang ng leopardo? Paano ka nagpapanggap bilang Panginoon ng palasyo? Alam mo ba, naghahanap ka ng kamatayan. Walang ideya. Tumigil ka dyan. Saan ka pupunta? Siyempre, sa pupuntahan kong lugar. Dapat ako ang nakaupo dyan. Naghahanap ka ng kamatayan. Sapat na ba ang iyong gulo? Ikaw, umupo ka pa. Walang hiya ka. Matigas ang ulo. Konti ka lang. Huwag mo pa itong punin. Ang malas na bagay na ito. Lupa. Dalhin mo yan palayo. Tama. Kung ito ay hindi maginhawa para kay Emma Fang, kami na ang gagawa. Subukan natin kung sino ang maglalakas loob. Siya nga, siya ay umupo. Ang batang ito ay talagang pasaway. Kung malalaman ng Panginoon ng palasyo, ang lugar na inihanda natin para sa kanya,
Napaupo ng taong to, na umupo. Iyon nga, talagang walang hiya. Munting mahal, tao. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Durugin mo siya at itapon palabas. Oh. Ang mga bantay sa gitna ng lupa nyo ay ganyan lang ang kakayahan. Ikaw, nakakahiya kang nilalang. Bakit hindi ka lumabas agad? Kung hindi kaya ng mga tauhan mo, huwag mo kaming sisihin kung kami ang gagawa. Kami mismo ang gagawa. Kung ang inyong pamilya, pati isang walang kwentang manugang, hindi kayang ayusin. Pagkatapos, maaga ka nang magbitiw at magbigay daan. Alam mo ang lokasyon. Anong ibig sabihin nito? Ano? Kumakatawan sa aming pamilya. Paggalang sa Panginoong Jianshu. Higit pa, kumakatawan sa aming Yuming. Sa pagmamahal at paggalang sa Panginoong Jianshu. Bawat sulok ng upuan, nilinis ko ng walang bahid. Hindi kita papayagang magdumi. Bakit hindi ka makaalis agad dito? Malinis na linis. Ikaw, pero itong taong ito, hindi gaanong malinis. Hindi mo talaga iniisip. Kaya mong talunin ang ilang security guard. Kaya mo nang. Dito, wala kang takot. Sinasabi ko sa'yo, sa harap ng pera at kapangyarihan, ang tapang ng isang tao ay walang halaga. Sino man sa naroroon, kahit gumalaw lang ng daliri, kayang gapiin ka tulad ng langgam. Durugin. Kaya, sa tingin ko, ang iyong kilos ay tulad ng sa entablado. Ang isang payaso ay kasing nakakatawa ng isang payaso. Ikaw, dapat lumuhod ka para sa akin ngayon. Bigyan natin ng galang ang bawat isa sa ating harapan. Lahat ay magbigay galang sa pamamagitan ng paggalang. Sa ganitong paraan, kaya ko pa. Iwanan ka ng buo. Kung hindi, tiyak na titingnan kitang pinagputol-putol at itatapon sa labas para pakainin ang mga aso. Pang Xiao, masyadong mura yon para sa kanya. Naiipit na ang kainan hanggang ngayon. Kung hindi natin siya pagputol-putulin, hindi mapapawi ang galit sa aming puso. Tama. Putulin siya. Bakit ka tumatawa? Patayin mo ako. Ikaw lang. Karapat dapat. Ano? Walang hiyang tao. Naghahanap ng kamatayan. Ang mga asong tumatahol. Talagang mas maganda ang reputasyon kaysa sa personalidad. Kayong mga ito, ang tinatawag na mga pamilya at angkan. Sa ilalim ng mga mamahaling kasuotan,